Ayun, good evening again. Nandito na naman tayo sa isang episode ng Two Bottles Podcast kung saan ang mga issue sa lipunan ay pwede natin gawing pulutan. Muli, ako ang inyong Tito Nel, ang inyong mabait na tanggero. At yan naman po si Uncle Lee, ang promotor ng kwentuhan. Meron po tayong guest co-host ngayon, si Uncle A. May video difficulty lang. At pakilala mo ang guest natin, Tito Nel. Ayun, so first time natin to, no? First ever natin mag-guest ng isang bigating personalidad. So yung guest natin for today is also one of the alumni ng Polytechnic University of the Philippines. So nung tinetake namin yung political science back in PUP, kasabay namin siya, kabatch namin siya. Public administration naman ang kanyang kursong kinuha na nababagay naman sa kung anong posisyon niya ngayon or trabaho na tinatahak. So ladies and gentlemen, from Cavinti, Laguna, ang nag-iisang legendary mayor, Arantli Arroyo. Magandang gabi, Mayor. Good evening, everyone. Hi, Tito Nel. Hi, Uncle A and Dwayne. Hello. Good evening po. Hello, Mayor A. Magandang gabi, Mayor. Kamusta na kayo? Ito, mag-a-apply sa'yo. Okay lang. Oo nga. para makaranas naman magtrabaho sa Pinili naman ng department. sa isang May naghahang po sila. opisyalis de gobyerno. Parang naghahang si Uncle A at saka si Tito Nel. Medyo na yan, Mayor. Sanay na kami. Sanay na ba? So, yun. So, Tito Nel, medyo naghang ka kanina, pero nagets naman ni Mayor yung sinasabi mo. So, Sorry, alam mo na pati yung signal ko kinakabahan eh. Ako nga yung bigla kinabahan sa inyong tatlo eh. ay, wag po. Hindi po kami ganon. So, ayun, Mayor. Kamusta ka naman? Okay naman. Medyo napapasabak ulit sa panibagong laban this May 2025. Pero so far, so good naman. Nasa middle ka ng campaign mo, no? Oo. Nagpe-prepare na kami for tomorrow para sa proclamation rally ng aming partido. Ayan. Pag na-release namin tong episode na to, Mayor, tapos na yung proclamation. Nice. So, for sure naman, magiging successful yan, lalo ikaw ang kasama dyan. So, Sana. we're praying for it, Mayor. So, Thank you very much. Oo. so yun. Meron lang kami mga ilang tanong tungkol sa'yo. Si Tito Nel actually nag-prepare tungkol sa mga questions natin for tonight. To get to know you more, especially yung background mo, total, sinabi na nga ni Tito Nel, batchmates ka namin from college. So, we'll just take a quick look back sa experiences mo as a government official. So, yun, Okay. Tito Nel. Correct. So let's start, no? So yung unang tanong, sino ang unang kalaban? Hindi, joke. Hindi, yung unang tanong natin. Parang kilala ko, Mayor A. Natatandaan ko pa. Hindi, medyo lighter mode muna tayo. No? So, alam naman natin na may incumbent mayor si Mayor Aaron ngayon, no?
And we would just wanna know your background and history. Ba't ka napunta sa ganyang larangan? So, if you would share to us, sino ba si Mayor currently nung isa pa siyang 10-year-old na bata? Mobra, balik natin ba? Ang layo naman nun. Oh, hindi, I mean yung ano mo, yung kumbaga, sino ba si Aran tong bata pa talaga? May ano yung mga pinakapangarap mo noon? Yun, yung mga ganun. Mhm. Nung 10 years old pa lang ako, actually, ano naman, isang simple pa ring bata. Galing lang naman ako sa isang simpleng pamilya. Ang nanay ko ay isang OFW sa Hong Kong. Tapos, ang tatay ko naman nasa isang rural bank dito sa area namin. Tapos, sa gabi naman, bumabiyahe siya ng jeepney tuwing gabi para at least din may pangtustos syempre sa pag-aaral ng kaisa-isang anak ng ni Leopoldo at ni Minerva Arroyo. Then siyempre, 10 taong gulang, medyo gano'n pa rin, masayahin. Kaya lang siyempre maagang namulat kasi bilang isang solong anak, wala yung nanay. So namulat tayo as independent na rin. Doon nag-start na ano na makita ko kung ano yung realidad at siyempre makita kung ano ba yung mga gusto ko pagdating ng araw. Yun bang nag-udyok sa'yo para mag-aral ng public administration? Actually, hindi nga eh. Kasi ang gusto ko talaga nung high school ako, sabi ko, pinapangarap ko na ano, makapagsuot ng puting-puting uniform, puting sapatos. Alam mo, gusto ko maging nurse someday. Kaya lang, Mm. ah, Oh. nung sabi na, oh, mura daw sa PUP, hindi masyadong malaki ang gasto sa pagkokolehiyo sa PUP. So sabi ko, sige, para makatulong na din sa magulang, para hindi rin mabigatan sa pag-aaral, sa pagpapaaral. So sabi ko, sige, tingnan natin. Punta tayo sa PUP. Nag-exam ako sa PUP. Then after nun, ay shout out nga pala kay Abby Balendo kasi siya yung naging seatmate ko nun. Hindi pa naman kami magkakilala. Tapos yun, after nun, nakita ko na okay, sige, public ad tayo. So, tinake ko na yung public ad. Mm. Mayor, may follow-up ka ba doon, Tito Nel, bago ko magtanong? Anytime. Actually, ano na-touch mo yung isa, na-touch mo yung isa sa tanong sana, yung bakit siya nag-public ad. Mm. Mm. So, never mo pala siyang naging first choice talaga, Never. public Hindi administration. talaga. Mm-mm. Pero, hindi talaga. Pero nagustuhan mo naman nung nagpa-public ad tayo. I mean, Yeah, oo. Kasi anong punto? nung high school naman ako, syempre, leader estudyante din tayo nung nasa high school. So hindi iba sa akin kung ano ang PUP, kung ano yung nakahinat na natin sa PUP at kung ano na experience natin sa PUP. Wait, hindi nga ako kung nagkakamali. Tito Nel, nakasama ba kita sa sa student council? Tama ba? Nag Nakapag-work tayo dahil Ah, kandidato ka ng Magkabat isang kayo. partido. Oo, ano nun, kandidato tapos kayo yung parang Ako ang officers campaign nung manager nung nyo. party. Pero tapos nung naging Oo, naging chairman ka nung party na yon. Ako naman yung mo, EVP mo. Right. Tama. Oo. Ah, Bakit si Rachel? Nung Yeah, tumakbo si Rachel Rachel sa Bersanera. student si council. Rachel. Oo. Tapos si Ate Tama, Roslyn no, yung Tito Nel? Tama. Tapos si Ate Roslyn yung VP. Yung VP. Roslyn ng accountancy. Mm. So So marami ano ako yun natutunan doon. Marami ako natutunan doon at yung lahat ng natutunan ko sa PUP, events doon sa pagpapatakbo sa Central, ano siya, malaking bagay, malaking experience yung nakuha ko doon para magamit ko dito sa pagiging public servant ko dito sa Cavinti, Laguna. Mayor, question. So, right after college ba, sumaba ka na kagad sa eleksyon?
Graduate kasi tayo, 'di ba, year 2008. So Yes. nag-work ako 1.5 years sa isang private company. Then Mm. after that, 6 months preparation, sumabak na kagad ako sa politics. Ang katotohanan nun, hindi alam ng tatay ko, kandidato na pala akong konsehal ng bayan that time. Ayun nga, ano nagtulak sa'yo para tumakbong konsehal? Kung naaalala nyo dati, active na kasi ako sa isang youth wing ng isang partido, National Party. Ah, Mm. so na-experience ko din na nagustuhan ko naman. So sabi ko, pinapadala ko ng youth wing ng isang national party sa mga provinces kapag merong mga youth camp, youth training. Kaya lang sabi ko, bakit gano'n? Parang yung ibang bayan, yung ibang probinsya natutulungan ko, pero bakit hindi ko gamitin yung sarili ko para matulungan ko ang sarili kong bayan? Sabi ko nga, it's a payback time. Tinulungan ako ng Cavinti, tinulungan ako bilang scholar ng Cavinti, ng aming probinsya, pero time naman para ibalik ko kung ano yung tinulong sa akin ng Cavinti at ng province ko. Hmm. So ano yun, 'di ba? Nag 3 terms ka ba as konsehal or tapos Yeah. naging Oo, mayor? three-termer akong councilor. Tapos after no, nabigyan ako ng pagkakataon para mag-vice mayor for 1 term. Then nagkataon naman na last term na yung mayor that time. So napagbigyan ako ng pagkakataon naman na making mayor ngayong 2022, last 2022 elections. Ganda pala ng karir ni mayor, no? So ngayon, ano na ngayon, 15th year ko na sa public service. So anong ano? Tama. O, sige, So, Dren. Mayor, question. Ang tawag dito? Anong punto nung year mo nung college na sorry yun. Anong punto dun sa year mo nung college nung active pa tayo sa political party natin na parang gusto mo nga mag-payback. Kumbaga parang kay anong point nag-start yung wants mo na magsilbi sa sarili mong bayan. Meron akong isang nakausap na isang senador that time. Kasi 'di ba nakakausap sa isang youth wing naman yung mga senators. So may isang senador na nasa isang kwentuhan tapos dumating siya sa headquarters. Tapos syempre alam mo yun na starstruck kasi syempre isang senador. Naupo siya, nakipagkwentuhan siya. Very down to earth naman tong taong to. At kandidato siya ngayon actually. Ngayon, sa kwentuhan, Oh, okay. binigay niya yung experiences niya, binigay niya yung kung ano yung kung bakit nasa public service siya. Tapos doon ko na-realize na sabi ko, tama. Bakit hindi ako bumalik sa sarili kong bayan para para ibalik yung naitulong sa akin. That's why na biglang nagkaroon na open sa mind ko na, oy, sige nga, i-try natin para at least din makatulong din ako sa mga kababayan namin. Mayor, sa tagal mo na sa Nice. pagbibihan sa Cavinti, ano ang mga proyekto na na-establish mo na? Kasi nagtatry kami mag-check down yung website ng Cavinti. So hindi namin nakita yung full scope. So pwede mo bang i-share yung mga projects um, na nangyari on your entire term, regardless kung ikaw na yung mayor or hindi pa, na masasabi mo na nagkaroon ka ng handprint dun sa mga proyekto na yun. Actually, yung tagline na ginagamit ko as a mayor is the garantisadong progreso. Ang direksyon ng garantisadong progreso ay kung paano magkakaroon ng mas magandang programa at proyekto. Actually, lahat naman ng mga local chief executives ng LGUs natin, lahat ito ay ginagawa namin ang lahat ng effort. Projects, programs, lahat naman tayo, 'di ba? Pangarap ng isang serbisyo publiko na magkaroon ng magandang kalsada, mga government buildings, lahat naman 'yan. Pero ano yung pinagkaiba ng garantisadong progreso?
Sa garantisadong progreso, mas pinalakas natin yung community. Mas pinalakas natin yung relationship between the LGU at ng ating mga tao at ng mga komunidad. Kasi minsan nagkakaroon ng wall. Totoo. Paano mararamdaman ng community yung tunay na malasakit ng isang LGU? So yung mga programs natin, something new para sa aming mga kababayan. Kung mapapansin niyo, umuso sa mga bayan-bayan yung mga pa-birthday sa mga senior citizen. Mm. Tama? 'Di ba usually cake, Yes, financial yes. assistance. Oo. 'Di ba tama? So Yes. sabi ko, bakit hindi ako umisip ng alam Tama, kong tama. kapakipakinabang na hindi lamang sa mga senior citizen. So ang ginawa ko, meron kaming pa-birthday sa mga senior citizen dito sa bayan ng Cavinti. And that's free blood chem para sa kanilang kaarawan. Oh, malaking tulong yun, ha? Magkano Ba, ba? malaking tulong in a sense na hindi lamang pinapangalagaan namin yung kalusugan ng mga senior citizen. Actually, kapag every birth month nila, entitled sila na magkaroon ng blood chem. Then after that, isang linggo dadating ang kanilang resulta, pupunta sila sa rural health unit namin for free check-up. At the same time, kung anong result ng blood chem, may libreng gamot para sa mga senior citizen. Ito pa yung maganda. Sa bayan ng Cavite, wala pa kaming ospital. Wala pa kaming ospital. Seryoso? Yes, wala pa kaming ospital. Ang meron namin is a rural health unit. So, ang ginawa ko, pinalakas natin. So, ibig sabihin, kapag ang mga senior citizen kailangan mag-blood chem, pumupunta pa ng Santa Cruz, mamamasahe, or magre-rent sila ng tricycle, or sasakay ng jeepney, magkano ang pamasahe, abala. So, ang Ilang ginawa oras natin, may pa? free blood chem. Ang maganda pa dito, natuwa pa yung mga anak ng mga senior citizen kasi na less yung gastos nila at the same time, napapangalagaan natin literal yung kalusugan ng mga senior citizen dito sa Cavinti. Tama naman si Mayor doon. And malaking tulong talaga yung lalo na yung free health check-up na yan. Kahit na sabihin mo once a year lang yan. Empleyado nga nag-APE eh. What more pa yung ano? Pero sa ngayon pinalawak na natin ha, pinalawak natin hindi lang senior citizen yung merong free blood chem kasi ngayon isinama ko na rin dun sa programa yung mga nagki-chemotherapy na kailangan ng blood chem, yung mga Mm. nagdadialysis na kailangan ng blood chem regardless kung anong edad nila basta kailangan nila open na tayo. So ngayon, ginawa kong programa to. So sa second term natin as a mayor ngayong darating, kung mapapala rin, sana pala rin, sa second term, pinalawak natin yung program. Mm. Una, kasama sa platform ko na magkaroon ng free blood chem ang lahat ng empleyado ng lokal na pamahalaan. Kasi syempre, sila yung partner ko sa Sila yung pagbibigay ng katulong mo. services. Sila yung partner ko sa pagbibigay ng services sa LGU. Pangalawa, Correct. isinama ko na rin ang ating DepEd family, ang mga teachers na partner naman natin para mas masuportahan kung ano ang mga pangangailangan ng kabataang Cavintiin. At syempre, isinama ko na rin for the second term program yung pong ating mga TODA, yung ating mga tricycle drivers, jeepney drivers, para nang sa gayon, sa pagbibigay Tricycle. nila ng Mhm. sa pagbibigay nila ng permiso sa atin, napapangalagaan din natin yung kalusugan nila. Kasi obvious yung mga katawan nila, kailangan din talaga nila yan. Exactly. Mm-mm. So iba talaga kapag nakita mo first Correct. hand yung experience ng tao eh. Na-personalize mo yung pangangailangan nila, na-i-integrate mo sa programa mo. Mhm. So ngayon, Tsaka okay, nilaunch no? ko naman. Kasi pinag-isipan eh. Hindi lang siya, ano? Hindi siya, no? Hindi Hindi ka siya, copy-paste, sorry. no? Hindi siya yung parang masabi lang, oo, na masabi lang na meron. Actually, first time Yes. ko hear yan, na very necessary and senseful talaga yung handog mong programa sa mga senior citizens na pinapalawak mo pa ngayon. So ngayon naman, ginawa naman natin, nilaunch ko din nitong nakaraang January, month of January, yung mga pa-birthday naman natin para sa kababaihan. Mm. No. Yung sa mga kababaihan naman, nag-purchase naman ako ng isang equipment para ma-detect yung early detection ng cervical cancer. No? Kaya Oh, lang sabi ko,
after na ma-detect natin na may problema ang isang kababaihan, so titigil na tayo doon. So ang ginawa ko doon, bumili ako ng equipment ng 2-in-1. Pang screening at the same time pang treatment nung sa cervical cancer na malaking tulong para sa mga kababaihan kafintiin. And that's para sa lahat Ayos, ng, ayos. ng constituents mo yun, no, Mayor? Oo, kaya nga sabi ko pantay-pantay na pagtingin. Ang totoo nga noon, sabi ko kahit nakakapagod, hindi ko dinadaing yun kasi nag-e-enjoy ako. Nag-e-enjoy tayo doon sa pagbibigay ng serbisyo. Bukod doon sa pa-birthday nating blood chem, meron din tayong pa-birthday na kumbaga birthday assistance, cash assistance para sa ating mga senior citizen. Pero alam mo, ang pinakang magandang programa na ginawa ko dito, personalized. Sabi ko nga personalized. Hinahatid ko mismo ang birthday cash assistance sa bahay ng senior citizen. Para nang sa gayon maramdaman nila na, uy, grabe. Mayor talaga nagbigay. Ganon pala pinapahalagahan. Hindi ako. Ganon pala pinapahalagahan ng local government yung relationship ng LGU at ng mga tao at ng community natin. Very Sa important madali- yun. Sa madaling Napakahalaga salita, nun. sa madaling salita, Mayor, alam ko makaka-relate ka dito at si Aking, hindi ka kabote. Yes, oo. Na tuwing, Oo. na tuwing election lang sumusulpot. Sumusulpot. At least ramdam ka nila all year round, di ba? Oo. Oo. At saka ang malupit nun, wala pang ospital ang Cavinti How much more pag mabigyan ng budget at magkaroon ng hospital ang Cavinti. Exactly. Kumbaga parang tingin ko yung kay Mayor hindi pwede yung hindi pwede yung ay wala eh. Wala nang magagawa. Tingin Yes. ko never niya sinabi yun. Hindi wala sa isip natin. Hindi pwedeng wala at hindi pwedeng hindi. Pag ginustod, ayun nga, when there's a will, there's a way talaga, di ba? Lalo Yeah, na kung sabi nga ni Mayor kung nasa puso mo talaga magserbisyo, gagawa mo ng paraan yan. Correct. At hindi lang puso, dapat meron kang sapat na skills, experience, and learnings para makapagsilbi. And that's what a perfect package for a candidate is. Natatawa Ayun, na so- naman ako, may pinupunto ka na naman. Hindi ko mapigilan, pare. Sorry. Medyo lighter question, Mayor. Ano yung parang pinaka challenge sa'yo nung unang beses kang naging public servant na dati parang natatakot kang gawin pero ngayon parang sobrang dali na lang para sa'yo? Ang totoo nun, napakasimple eh. Napakasimple nung una kong kinatatakutan na kung paano ako haharap sa tao, kung paano ko ipapaliwanag yung gusto kong gawin at kung paano mararamdaman ng tao yung direction na meron ako. Isa sa pinakamahirap yun kasi nowadays, 'di ba, ang hirap i-connect sa tao kung ano yung gusto ng isang public servant. Pero sa ngayon, na-master naman natin kung paano gawin 'yon, kung paano mapalapit ang tao, kung paano mapalapit ang gobyerno sa tao. And that's the key, kung paano magiging maganda at kung paano magiging progressive ang isang bayan. Correct. Uncle D, may katanungan ka pa ba kay Mayor? Meron akong isang itatanong na baka mag-shift yung topic eh. Sige. Mayor, total na mabanggit na ni Tito Nel, di ba, kung paano ka nakapag-adjust. So, I think ang magiging question ko dyan is, comparable ba yung naging experience mo as a student leader before ka naging government official? I mean, elected official? Halos same din naman. Halos same naman yung naging direction natin doon. Kaya lang, alam niyo naman na ang reality pagdating sa politika, medyo may pagkakaiba lang dahil nga siyempre ang laro ng politika
mahirap mang sabihin, pero syempre ang daming influences, ang daming kailangan gawin. Pero syempre hindi naman naging dahilan 'yun para makapag-serve sa tao. Hmm. Sige, Tito Nel, ikaw na. Hindi, itatanong ko yung una kong tinanong. Hindi, joke. Hindi natin natatouch. Ano tayo, good vibes tayo for this episode. Kasi lagi tayong high blood sa mga previous episode natin. Pero ito, Mayor Aran, um, ano sa tingin mo yung yung edge ng isang public servant na nasa henerasyon natin? Kasi 'di ba, marami ng mga younger generations ng ngayon, ng public servant. Marami pa rin existing na parang mga boomers age pa na mga public servant. Ikaw sa tingin mo, ano yung edge ng generation na kinabibilangan mo? Malaking bagay 'no, kasi nasa ano tayo, nasa gitna tayo. Nasa gitna Hmm. tayo ng isang era na kung saan, nagmi-mix yung luma at nagmi-mix yung bago, 'no? Naging malaking tulong sa akin nung napapasok ako at part-time instructor ako sa isang university dito sa Laguna. Kasi nakita ko kung ano yung difference ng generation natin sa bagong generation ngayon, 'no? So ngayon, ang ginagawa kasi natin sa public service natin, mix mix of traditional approach at saka yung modern approach. Kung paano natin mas mapaparamdam na tayo yung magko-connect sa luma at sa bago. Kasi Mhm. importante 'yan eh. Importante 'yan kasi sa public service, importante na yung mga constituents mo na magkakaroon ng iba-ibang generation, mapag-connect mo sila at magkaroon ng iisang stand or magkaroon ng isang vision na ito tayo, na ganito tayo. That's the goal. Yan ang pinakang advantage na tayo ay nasa middle ng luma at bagong generation. So, bali nakikita mo talaga kung saan na ba papunta dahil nga nakapagturo ka na ano mo yung mindset ng kabataan, and at the Yes. same time, based on sa experience natin, na-apply mo naman kung ano yung nakagistan na. Yes. And kung paano mo i-bridge, ikaw na ang gumagawa ng paraan mo. Maganda naman pala talaga. And Mayor, ang tanong namin dito, hindi ko alam kung may iba ka ba man tanong dyan, Tito Nel? Yeah, meron pa, pero siguro mamaya na yung iba. Yung isa, last na to eh. Kasi five framework questions lang eh. So, may isa akong itatanong na lang na medyo out of doon sa pinag-usapan natin, Uncle D. Uh, Mayor, being a public administration graduate and a current or incumbent mayor ngayon na nasa politika, para sa'yo, is politics or the art of the state really dirty? Sorry, naputol ka, Nel. I mean, para sa'yo ba, ang politika ba talaga madumi? Yung art of the state, is it really dirty? Grabe yung tanong mo, Tito Nel, ha? Parang Parang pabala kang pagawin ng essay nito. bukod sa bukod bukod sa parang gusto kong pagawain ng essay, parang gusto mong i-reveal yung mga bagay, yung mga bagay kung paano ko i-explain sa'yo. Actually, hindi na, depende. Depende. Depende Mhm. sa bagay at depende sa tao. Depende kung paano mo tatanggapin, kung aayon ka o hindi. Depende kung ah, ano yung direksyon na gusto mo. Depende kung ano ang meron kang foundation, Mm. at depende kung ano ba talaga yung mission and vision mo, hindi para sa sarili kundi para doon sa bayan na gusto mong paglingkuran. At the end of the day, nandun pa rin sa binoto yan. Nice, nice. I got the point. Mhm. Mhm. Mayor,
ito lang, kasi kaya ka namin paulit-ulit tinatanong kanina kung pang ilang Correct, term mo correct. na. Hindi, I would just want to point out lang din. Sige. Hindi, okay na. Gusto ko lang i-point out yun, yung tanong na yun. So yun nga, Mayor. So dahil nga pautol-putol si Tito Nel. So yun. Kaya ka namin paulit-ulit na tinatanong kung pang ilang term mo na. What's next for you kung sakaling matapos mo yung 3 consecutive term? Anong balak mo for your political career? Ah, ano ko eh, sa ngayon, syempre focus naman tayo sa laban and the direction ng programa at proyekto. Pero kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na maipagpatuloy yung public service natin after my term as a mayor, why not? No? Pero sa nakikita ko kasi, no, sa nakikita ko sa loob ng 15 taon ko na ngayon sa larangan ng politika, may mga ilan lang akong dapat panggawin. May mga ilan pa akong dapat ipagpatuloy. Pero sa nakikita ko after my third term as a mayor, ah, kung magpapahinga ba, magfo-focus ba ako sa family, sa pamilya ko, para sa sarili o sa personal na bagay, yun siguro yung nakikita ko muna sa ngayon na prioridad for Mm, after my third term. so more on your personal growth muna. Yes. Tsaka malayo pa naman. Medyo Malayo pa malayo pa naman. naman yan. Oo. Akala lang kasi namin third termer ka na. So yun. And Tito Nel, may itatanong ka pa ba kay Mayor? Wala eh, last na tanong na to eh. Ay, tanong ko na ba? Sige, tanong mo na yan. Ay, naghahang ka na naman. May mga episode talaga kaming ganyan, Mayor, na Paano ka na iba sa ibang no? Ibang politiko? pakiulit, Paano? Tito Nel. Sorry. Cut yung Sorry. tanong mo. Ayun, sorry, I'm very sorry. Ano yung serbisyong Arantli Arroyo? Ano yung pinagkaiba nito sa ibang politicians? Yung garantisado ni Mayor. Yung garantisadong mayor at yung garantisadong progreso. Hmm. Um, simple lang. Simple lang. Sa sa abot ng aking kakayahan, sa abot ng aking puso, na kaya kong i-extend kung ano yung pupwede kong itulong, ay itutulong naman natin. Pero ano nga ba yung pinagkaiba ni Mayor A at ng garantisadong progreso sa ibang mga public servants? Hindi lamang sa Laguna kundi sa buong mundo. Simple lang. Ah, nagiging masaya lang si Mayor A na ipagpatuloy ang serbisyo publiko. Sabi ko nga, basta masaya ka sa ginagawa mo, basta totoo ka sa ginagawa mo, it follows. It follows yung magagandang programa, it follows yung magandang connection between the government at ng tao, and it follows na nakaka-create ka hindi bilang isang boss o isang leader, kundi nagke-create ka na ang isang local chief executive katulad ng isang mayor ay maaaring maging kaibigan ng mga simpleng mamamayan. At yun, doon nag-start kung paano magpapalapit at mapaganda yung connection ng tao sa gobyerno. Agree. Agree, Mayor, agree. ilan ang population nyo dyan? Voting population natin is 20,000 population. Pero yung as a whole, Du- dumami na, 25,000. no? ano yun akin? Uncle A, ano yun? Sorry. Sabi ko dumami na. Kasi parang before, sobrang less than 15, no, Mayor? Oo, nung pumapasyal ka dito, Uncle A, siguro mga 13,000-14,000 pa lang ang voting Correct. population ng Cavinti that time. Pero Cavinti kasi as of now is the largest municipality in terms of land area sa buong lalawigan ng Laguna. Laguna. Totoo. Siguro no, share ko lang, no, kasi nung time na unang takbo ni Mayor Arant nung pagkakonsihal, no, kasama kami, Mm. yung ibang mga kaibigan natin sa ating organisasyon noon, pumunta kami ng Cavinti upang mangampanya para kay Mayor A. Samahan siya ng 2 araw. Tama, no? 2 araw, Mayor A, no? Oo.
Pumunta pa Dalawang tayo sa araw mga at barangay. totoo. At saka doon ko nakita na malaki yung future ni Mayor Arantly sa Cavinti. Kasi talagang pagpunta ni Mayor Arant sa isang area sa community, yung tao parang namamagnet. Alam niyo yan? Yung nakakatuwang isipin na bagong salang sa politika sa mundo ng politika sa Cavinti. Tapos kilalang kilala si Mayor Arant, hindi lang ng kabataan ha. Tanda-tanda ko yung jingle natin, Mayor Arant, di ba? Yung kilos kabataan, oras Oo. natin to, talagang dinadrive ng daddy niya yan. Pagising sa umaga, iniikot Uncle niya A, yan sa buong Cavinti. Uncle A, wala pa kasi akong ano noon, wala pa ako noon na pampagawa ng mga political jingle. Yeah, Ngayon may budget na, pero no? ang laki nung Ako wala pa rin, puro donations nga impact lang. nun, Mayor Arant. Ang laki nung impact nun sa kabataan kasi ang sigla nung ginamit mo. So napakatalino mo doon, Mayor Arant. At saka sabi ko nga, hindi lang kabataan, pati yung mga matatanda. Grabe yung lapit. Naalala ko yung isa sa parang malayong lugar yun tapos may lake din. Tapos parang fiesta, 'di Pero ba? pero Tapos al- pero alam niyo talaga no, napakalaking tulong sa akin ng sintang paaralan. Yun. Totoo na. Sobra. Sobra. Ah, hindi yung experience eh. Hindi yung experience. Iminulat ako ng PUP. Iminulat ako ng PUP sa realidad. Kasi siyempre, di ba, lagi natin binabanggit nung college days natin, ang PUP ay isang maliit na Pilipinas. Tama. Isang maliit na Pilipinas. correct. Ang politika ay nasa PUP. Ang usaping politika ay nasa PUP. Doon ako nag-start na ay grabe. Sobrang laking tulong. Kaya nga pag nagbabalik ako sa PUP, grabe yung emotion ko diyan. Grabe yung pasasalamat ko kasi sobrang laki ng bagay na itinulong sa akin ng PUP. At yung tulong ng PUP sa akin, in-extend ko sa bayan ng Cavinti. Very inspiring, Mayor. Kasi, totoo naman, Super. yung mga kabataan na nasa college ngayon, mga technically hindi pa rin nila alam kung ano yung kakahinatnan nila after college. So, we didn't know na kung ano yung nararanasan natin, ano yung experience natin doon. Na may apply mo siya in real life. So, in your case, yung mga experience mo, natutunan mo, na-apply mo siya as a mayor ngayon. Yes. So, yun. Wala na akong ibang question. Ito na yun. Siguro ang tanong ko kay Mayor Arant, ako meron, Sige, Akin. Ano ko, nagbibidyo okay ka pa eh. sige. Mayor A, siguro ang tanong ko, paano mo malalaman na successful ka as a mayor? Kumbaga, ano yung mga tinitignan mong levers or measure na isa kang matagumpay na mayor? Nakikita ko kasi kung successful mayor na ako, kung nakikita ko na ang aking kababayan ay komportable na sa sarili naming bayan. Gusto ko kasi ang aim ko kasi na bago matapos ang term ko, kung mapagbibigyan tayo for the third term, gusto ko comfortable sa sariling bayan ang Cavinti. Masaya, maayos, malinis. Kasi sabi ko nga, ang lagi ko sinasabi, smile lang, happy lang. Gusto ko na ang Cavinti is a happy place for Cavinti. So, meaning lahat ng I comfort like ng syudad nasa inyo na, no, Mayor? I like that. It's hindi siya yung sobrang grand, pero I think it will be heartfelt by the people. Gusto ko 'yon.
Siguro yung sunod kong tanong doon, Mayor, ano pa yung pinakamalaki mong pangarap para sa bayan ng Cavinti, bukod dun sa sinabi mo kanina? When it Mhm. comes to infrastructure, siguro I think sasabihin mo sa akin, hospital kasi wala pa kayong hospital, di ba? Sa bayan ng Cavite. Pero aside from that, ano pa sa tingin mo yung parang magiging legacy na pag tinignan in the future, 20 years from now, dahil to kay Mayor Aaron P. Arroyo. Ganon. Mhm. Ah, nakikita ko kasi ang Cavite napakalaki ng potential in terms of tourism, no? Ang maganda kasi sa Cavite, malapit siya sa Maynila, malapit siya sa sa mga malalaking syudad at isa sa direction na gusto ko na ang Cavite ay hindi lamang maging happy place for Cavintian pero maging perfect destination ng mga gusto ng stress-free municipality. At the same time, gusto kong maging progressive, gusto kong maging syudad. Sino ba namang politiko ang hindi gustong maging syudad ang isang maliit na bayan katulad ng Cavite? Pero sa pagiging syudad ng isang bayan, gusto ko na preserve ko pa rin ang natural resources ng aming bayan. At the same time, gusto ko pa rin na makita na ang kultura ng Cavite ay naririto pa rin kasi sabi ko hindi lang naman ganda ng Cavite ang gusto kong i-promote, kundi gusto kong makita kung ano ang kinalakihan at ang ngiti ng bawat isang Cavintean na ipinagmamalaki namin sa buong lalawigan ng Laguna. Very well said, Mayor. So, Yan, napakaswerte ng Cavinti kay Mayor Aaron Arroyo. and hopefully Sa makita natin totoo ang lang, legacy no? ni Mayor bago pa niya Correct. matapos yung Actually, 3 terms niya. totoo. I have friends. Meron kami sa compound. Dalawa silang parang middle-aged man na nung nung sinasabi ko na alam mo meron akong kaibigang mayor taga Laguna sa Cavinti. Nung sinabi kong Cavinti, sabi niya, "Ay, doon po ako nakatira." At napakabait po ng mayor namin doon, si Mayor Aran. Sabi ko, "Oh my God, classmate ka, batch ko yun, kaibigan ko yun nung college." At talagang napakabait ni Mayor Aran. Tapos yung ninang Josie ko, isa sa mga barangay, sa mga malalayong liblib na barangay sa Cavinti. Yun din yung sinabi niya sa akin nung one time na nagpalaspasan. Kasi yung mga nagpapalaspasan sa amin dito sa Alabang, sa Cavinti sila galing. At isa din yung ninang ko. Sabi ng ninang ko, um, nakita ko sa Facebook mo, kaibigan mo yung mayor namin. Sabi niya, wala pa akong sinasagot pero ang sabi niya, napakabait ng mayor namin. Alam mo, maipagmamalaki talaga yung mayor namin. Napakataba ng puso ko nung narinig ko yon. Kasi kaibigan ko yung mayor mo, Ninang. Yun yung sabi ko. Kaibigan ko yung mayor mo, Ninang. So talagang nakakataba ng puso. Ang sarap sa tenga ng mga sinasabi mo. At ito na yung pagkakataon na ipinapahatid ko sa iyo yan. Kasi dama ng taong bayan yung ginagawa mo sa kanila. Thank you, thank you. Correct. In addition to that, no, testify ko din, no. Kasi doon sa dati kong work, may nakatrabaho din ako na na taga Cavinti din. And ayun, tinanong ko siya, sabi ko, kilala mo ba si Mayor Aaron P. Arroyo? So sabi niya, yes sir. Mabait na mayor po yan. Marami kaming nararamdamang proyekto. So sabi ko, ayun, katulad nung kay Akin, proud din. Sabi ko, ay, ano yan, naging orgmate ko yan nung college. So sabi ko, garantisadong marunong talaga magpatakbo ng gobyerno. At ng syudad yan, si Aaron. Thank you. Nakaka-proud. Ako wala Nakaka-proud akong talaga. ma-share kasi lahat ng mga naging ka-work ko galing North. Actually, Di ba? Mga taga Bulacan yung mga nakakatrabaho ko. Bulacan, Pampanga. So wala ganong galing Laguna. So yun lang. so ang tanong siguro, no, Mali mo, kailan tayo pupunta ng Cavinti para Yun. bisitahin ng personal si Mayor? yun din na itatanong ko. Nako, parang Yun din yung inunahan, itatanong ko. parang inunahan niyo lang naman ako. Siyempre,
bilang inyong kaibigan, ini-invite namin kayo, ini-invite ko kayo dito sa bayan ng Cavite, ang eventful, adventure, falls, and glamping capital of the Philippines, na sana mabisita ninyo at makita ninyo kung ano ang bayan namin at kung ano yung mga nagawa ni Mayor A. Siyempre, proud din ako na maging bisita at makapagkwentuhan tayo dito sa bayan ng Cavite. Mayor, aasahan namin yan at At siyempre dapat habang nagkakwentuhan kayo Yes. tayo dito sa Cavite, kailangan may 2 bottles. yan. Siguraduhin Yun. namin yan, Mayor. Gagawa Of namin ng time yan. course. And hopefully, Yes. pagka... Maraming beses, Mayor, na binala kong dumaan sa'yo in surprise. Oh. Pagpupunta ako ng Lukban, ng Luciana, ng Mahihay. Sabi ko, surpriseahin ko kaya si Mayor Aran. Kaya sabi ko kasi, lagi nananaig sa akin, ay baka mabigo ako kasi very busy na ang aking kaibigan. Sa munisipyo, ganon. Lagi naman ako Sabi nag-o-office ko, eh. sige, sa susunod na panahon na. Mayor, O sige, so surpriseahin kita. Gagawin ako ulit ng Laguna. Sure. nasa Laguna ka ngayon, Akin. Yan, nasa Pansol. Kaya may video ka eh. Ayan. Mayor, hopefully pagkatapos ng eleksyon, ikaw pa rin ang mayor dyan, subukan namin dumanaw sa'yo. Gawin natin to ulit episode na to in person. Yes. Ayan. Thank you very much din sa Yeah. inyo ha. Maraming salamat din sa inyo. Salamat po sa time. Alam namin busy kayo sa pangangampanya at meron kayong launch party tomorrow. Yes. Hopefully bagi successful siya and more power to you, Mayor A. Thank you very much. Salamat. Dito Nel, close mo na po. Yes, so manifesting the success of Mayor Arantli's second term. So yun, maraming salamat ulit sa ating bisita, Mayor Arantli Arroyo, sa ating guest co-host si Uncle A na nagpapakasaya ngayon sa Pansol, nangiinggit. Muli, May ito 2 na bottles naman ng nito. isang episode ng Pulutan. Ito si Tito Nel, ang inyong mabuting tanggero. At ito si Uncle D, ang promotor ulit ng kwentuhan, kasama si Uncle A at si Mayor A, nagsasabing, okay na to. Okay na to. Paalam. I'm